Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The book of Romans chapter 8 verses 38 hanggang 39. Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan o mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan, ang kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Knowing the love of God. Napupuna ko po na maraming mga Kristiyano nalalayo po sila sa Panginoon dahil po sa hindi pagkaunawa ng pag-ibig ng Diyos sa kanilang buhay. And today po dapat maunawaan natin itong limang mga mahalagang katotohanan o affirmations. Pwede nating sabihin sa ating sarili araw-araw itong mga katotohanan ito para maunawaan natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Ano po? Unang-una po dyan yung katotohanan sa Romans chapter 5 verse 8. Ano po? Na God loves me while I am still a sinner, Christ died for me. So napakahalaga po nitong katotohanan na ito kasi everyday susumbatan tayo ni Satanas, ipapaalala yung ating nakaraan. Ano po? Pero lagi nating iisipin na kahit nung tayo'y makasalanan pa, minahal na tayo ng Diyos. Kaya dapat po sa bawat araw aangkinin natin itong katotohanan ito para mawala sa atin yung tinatawag na condemnation, no, na lagi nating iisipin yung ating nakaraan. At dahil dyan, minsan marami ng mga tao ang hindi sumusulong sa kanilang buhay dahil lamang naisip nila yung kanilang nakaraan. Biktima sila ng kanilang nakaraan. Alam niyo po, past is past. Ang ating pong nakaraan ay covered by the blood of our Lord Jesus Christ. Yan po ay binayaran na ng Panginoong Hesus. Kaya huwag niyo na pong isipin kung ano yung nagawa niyo in the past. Yan po ay napatawad ng lahat. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Pangalawa po, yung katotohanan na God loves me, He accepted me in the beloved. Yung po sinasabi ng Ephesians chapter 1 verse 6. Kasi nakikita ko po, maraming mga Kristiyano, kaya sila naglilingkod ngayon sa Lord kasi gusto pa nilang maging katanggap-tanggap sa Panginoon. Kapatid, tinanggap ka na ng Diyos sa pamamagitan ng iyong pananampalataya sa Panginoong Hesus nung ikaw ay na-born again. Kaya yung iba ngayon sa atin, feeling natin, nagpapa-impress tayo kay Lord. At magsiserve tayo, pipilitin natin gumawa ng mabuti, at gagawin natin yung mga ministries dahil feeling natin sa pamamagitan nito, doon tayo nagiging katanggap-tanggap sa Diyos. Kapatid, nung nanalig ka by faith, lahat nang naganap sa iyo nung ikaw ay na-born again, naging katanggap-tanggap ka na sa Diyos. So, hindi mo napipilitin pang maging katanggap-tanggap sa Diyos. Tinitignan ka na ng Diyos ngayon bilang kanyang anak. Kaya alisin mo yung kaisipan na para maging katanggap-tanggap ako sa Diyos, kailangan gawin ko ito, gawin ko yan. Kaya hindi po ganoon ang Diyos. Ang Diyos po, minahal ka niya at tinanggap ka niya bilang kanyang anak. Araw-araw sasabihin mo, anak ako ng Diyos. Pangatlong katotohanan po, yung katotohanan na God loves me, He has prepared a better future for me. Kasi kadalasan nakikita natin ngayon yung mga problema, yung mga nararanasan nating suffering, o kung may nakikita kang parang pangit sa iyong buhay, iniisip mo, baka pinabayaan na ako ng Diyos. Hindi po. In fact, sabi sa 1 Corinthians chapter 2, verse 9, may inihanda ang Diyos sa iyo na hindi mo pa nakikita ni naririnig. O sabihin na natin hindi mo pa nararanasan sa buhay mo ngayon. Ibig sabihin, merong better future na inihahanda ang Diyos para sa iyo. Dapat magkaroon ka na itong tinatawag na katiyakan sa iyong puso. At huwag kang mag-worry. Huwag kang mababalisa sa bawat araw kasi ang iyong future ay secured na sa kamay ng Diyos.
At lagi mong tatandaan yan na God has prepared a better future for you. Pagka iniisip mo yan, kapatid, mawawala yung takot. Mawawala yung alinlangan, mawawala yung mga pangamba mo kasi tiyak na tiyak sa iyong puso na hawak na ng Diyos ang iyong kinabukasan. So mahalaga yan. Maraming nagbabackslide dahil na-experience lang nila minsan nagkulang, kinapos, nagkasakit, nagkaproblema sa buhay. Kapatid, huwag kang madadaig ng mga ganong bagay. Kapatid, tandaan nyo, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos kay Kristo Jesus. Pang-apat na mahalagang katotohanan, God loves me and He is willing to use my life regardless of my weakness or weaknesses. Marami sa atin kasi sabihin natin, ay hindi ako magaling, hindi ako gagamitin ng Panginoon, hindi ko kaya yung mga pinagagawa ng Panginoon, or mahina ako, madali akong bumigay. Kapatid, alalahanin mo yung sinasabi sa 2 Corinthians chapter 12, verse 9. His power is made perfect in your weakness. So, ibig sabihin, handang tulungan tayo ng Diyos. Kahit may pagkukulang tayo, kahit mahina tayo, kahit wala tayong talent, kahit hindi tayo magaling, o sa tingin mo merong something na nagkukulang ka, or kakaiba ka dahil hindi mo magawa yung ibang bagay na ginagawa ng ibang tao. Kapatid, mahalaga na maunawaan mo na kahit ikaw ay mahina, pamali-mali, hindi talented, or sabihin na natin ay kakaiba, God is willing to use you. Sabihin na natin, dagdag na natin dyan, maski kayo nagkamali sa buhay, God is willing to use you. Kaya lagi mong iisipin yun, yung sapat ang biyaya ng Diyos para doon sa ating mga weaknesses. Panghuling katotohanan, God loves me that He's called me His workmanship in Christ Jesus. Kasi ito mahalagang katotohanan Ang iba sasabihin nila, Pastor, I am still a loser. Kahit Christian na ako, lagi akong bumabagsak, lagi akong talo sa buhay, lagi akong biktima sa buhay. Hindi, kapatid. You are a success. Ang sabi sa Ephesians chapter 2, verse 10, you are God's workmanship in Christ Jesus. Sabi nga, failure is an event. Event lang yan sa buhay mo, kapatid. Hindi ka dapat i-define ng pagkakamali, o yung sinatawag na pagbagsak sa buhay. Tandaan mo, sa paningin ng Diyos, tagumpay ka na. Kaya ang tawag sa iyo ng Diyos, God's workmanship. Finished product na ang new creation in Christ Jesus. Ganon tayo tinitignan ng Diyos. Tagumpay na po tayo. Tayo yung kanyang workmanship in Christ Jesus. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.